Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is March 11, 1:42 ng hapon. Pasensya na at maraming medyo busy-busyhan ng lolo nyo kaya hindi tayo nakapag-steak kaagad. At kaya umangat ito ng nasobrahan, dapat mga 40 lang yan guys. So, nasobrahan ng 20. So, ayun, dating gawi, bumagsak si excess na onte. Pero kahapon ata, kahapon or kagabi, nag 700 pesos na mahigit yan. Check nga natin. excess ayun o 747. Ayun, nag 747 siya, mga ganun. Okay, so ayan 48. At ayun na nga mga insan, taasan lahat ng asset natin kahapon, grabe. Pero ngayon bumaba ulit, pero ganun talaga, buy and sell lang naman. At saka nakapokus ako sa 8,000 pesos na TP para dito. 8,000 or before 8,000, magtitipi na tayo dyan. So, ang gagawin natin, claim lang muna natin yan guys. At marami tayong babasahing mga komento. Kasi malamang sa malamang, ang dami kong napalagpas dahil ilang oras din ang lumipas na hindi tayo nakapag-stake. So, claim lang natin guys. Kasi pag in-stake natin, lahat yan papasok doon. Kaya claim kasi kalahati lang ibabalik natin dyan. Okay? Again, disclaimer, ito po ay ginagawa ko lang pansarili. Hindi ko po kayo pinagmamayabangan or hindi ko po kayo in-encourage na ang ginagawa ko ay gawin nyo. Again, hindi po ako financial advisor at wala po akong kapasidad o kakayahan magbigay sa inyo ng advice dahil hindi po ako lisensyado na financial advisor. Okay? Kaya, syempre, pera nyo yan. Kayo may hawak ng keyboard nyo, kayo may hawak ng mouse nyo, bahala kayo sa buhay nyo. So, yun naman talaga ang totoo. Mahirap lang kasi guys pag may pinafollow kang YouTuber tapos ginaya mo yung ginagawa niya, tapos pag nalugi siya, syempre damay ka. So maninisi ka lang. Darating sa'yo panahon, itatakwil mo na ang pag-follow dun sa tao na yun kasi lagi ka lugi di ba? Kaya kasi hindi mo nga inaral. So do your own research, din naman sinasabi ng karamihan. Totoo naman talaga. Mag-search ka muna pang sarili mo. Okay, tapos na tayo sa ating mekos-mekos mga insan, kaya 2 minutes tapos na tayo. At ayun na, ano na ba tayo? Tingin tayo sa merkado muna. CXS 672. Okay, 151 trillion. Parang nag 154 trillion na yan. Ito yung mga trending guys. Oh, umangat na to. Diba ito yung monitor natin? Si Artifact. Andun yun sa ano eh. Dito sa launch. Grabe, umangat. All time high ba siya? Hindi naman. All time high niya guys, dito makikita December 27. Pero nakita natin yan mga dito 50 plus pa lang. So doble na rin oh. Grabe. Dito yun guys makikita ha, para updated din kayo. So sa mga bago dyan, isave nyo to, cryptorank.io. Makikita nyo dyan yung mga upcoming, ito, mga trending, ito upcoming, ito yung mga bagong project guys. Syempre, again, malamang sa malamang, marami na akong video about dito. Hindi mo lang pinapanood kasi lahat ng video natin. Panoorin mo, minsan may mga nababagit ako dyan sa kalagitnaan ng video na makakatulong sa iyo to, lalo na sa crypto journey. Di ba gusto mo mag-crypto kaya ka napunta dito? Gusto mag-crypto, naghanap ka ng idea sa crypto, kaya aralin mo din. So sa pag-aaral kasi, patient. Patient talaga, wag basta-basta maglalagay ng pera guys. So dito, mga upcoming yan, makikita mo napakarami. Ito to be announced yan, March 19. Ito yung mga dati, mga nakaraan na. Ayan, March 19, ba't nauuna to? Ano yun, may pabor? March 12. Ayan, iba-iba. So, ito naman ang mga investor at saka mga nagpopondo. Kaya ito ibig sabihin, sureball na project yan. Ito may mga laglagay sa kanya. Tapos, mabibili nyo yan dyan. Depende, ito yung mga launchpad na tinatawag. Dyan mo mabibili yan, yung mga token na yan. Depende sa launchpad, kanya-kanya kasing idea yan, palamuti. Kumbaga kunyari sa CDFI, ito mga NFT gaming yan, mga launchpad. Kailangan mo munang bumili ng seed token and CDFI token para makapag-participate ka sa tier 1, tier 2, tier 3, depende. So ayun, ganun. Iba-iba kasing kumbaga panghikayat dun sa launchpad na yun. Pero syempre diyan mo lang mabibili yun. Hindi pa siya mabibili sa CoinGecko, sa iba-ibang exchanger. Hindi po siya pwede mabili doon. Doon lang sa mga launchpad. Pero syempre, yun nga, save mo yung mga ganyang project. Ibig sabihin, sila nga nag-invest, malalaking negosyante ang mga yan. Kumbaga nag-invest sila sa ganung itong mga gaming. Kaya malaking potential yan. Pero yung sinasabi natin yung Artifact, dito natin nakita yung dati-dati pa.
Actually, dito sa... Saan ko ba yung nakita? Wait lang upcoming... Ito yung pass. Sa mga late. Ano na yun eh. Pero matagal na alam ko yung artifact eh. Dito natin nakita yon sa ano. Trending token. So makikita mo dyan. Kaso pa iba-iba na to. Wala na siya dito. Pero dito natin siya unang nakita. And makikita mo kasi yung most visited 7 days ago. Mga nire-research naman. So check mo lang dyan. Kunyari ito 24 hours ago. And mga yan. Siyempre, bago mo tignan yung project na yan, ito kagaya nito. Grabe 1,000 na siya. Mga meme token. Pero nakita ko yan nung nakaraan pa. Ano yan eh. Red flag na sa akin yung meme AI na to. Bakit siya red flag? Ito kasi yun guys para makita mo kung okay yung play. Yung ano. Yung yan. Yung tab mo lang. Tapos copy mo lang to. Ito yung contract niya. Punta ka sa Dex Tools. Paste mo lang dito. Makikita mo na kasi kung anong linalaman ng contract nito. Yung contract address. Ba? Dati ano to, ang daming red flag Ngayon okay na lahat. Ito kasi ano ako diyan, yung at least may 5%, may mga percentage dito, medyo negative ako diyan. Okay. Okay naman yung no-alert na siya. Nung isang araw ang daming alert nito eh. Binago nila. So kaya ang dami nasa ano na rin siya guys. CoinGecko. Umangat siya. Tapos makikita mo sa CoinGecko, nandito na lahat ng info. Ayan. Makikita mo rin kung maraming whales na bumili sa kanya. So nag-start to January 2024. Hindi pa rin to nakakaranas ng bull market, pero umangat siya nung nakaraan 2 days ago, March 9. All-time high siya. Dito nakabili, di ba? Tapos kung saan mo siya mabibili, nasa centralized na siya dito sa MEXS tsaka sa Uniswap. Uniswap kasi Ethereum yung gamit niyang blockchain, guys. Mahal gas fee kasi dyan eh. So much better doon ka na lang bumili sa dito sa exchanger, centralized exchange. So kasi mga decentralized yan eh. Uniswap, MetaMask, etc. Okay, saan na ba tayo? Okay, si Artifact na tayo. Si Artifact, nag-start December siya nag-start. Pwede na rin. Okay din yung ano nito, contract. Check natin. Ito naman BNB yung gamit niya. Paste mo lang dyan. By the way, bago natin i-paste si Artifact, ito si Meme AI. Dito mo makikita yan guys kung may whales o kung minamanipulate ba ng mga developer yung mismong ano nila kaya gumagalaw. Yung mismong mga token. Ayan, may mga whales naman siya. Ito may mga whales. Mapapansin mo yan. Yung mga whales kasi, category niyan guys, ang binibili na token, 10,000 o 560,000 pesos pataas. Yun yung mga binibili nila. Category ka na nun sa whale. Ngayon, makikita mo dyan, ayos to wala mga bot. Ito bot. Ayan Ayan. Okay din, wala mga bot. Ayos to Talagang pure whales yung bumili. Stig, ayos to Okay, pero syempre pera nyo yan Pera nyo yan. Minsan kasi maraming token biglang pump. Ang dami palang bot. Ito, nakabot Binalagyan din nila ng bot. Pero hindi lahat Ang galing din ito Kasi sa iba puro bot talaga pag nakita mo. Search naman natin si Artifact. Paste na natin dito. Artifact. So makikita mo yan. 3, 2, 4. Yan yun. Dalihan ko lang yung video kasi kailangan ko sa opisina guys Ayan. Ito 0-0 lahat. Okay yung contract nito. Wala akong masabi. Perfect structural. Perfect yung pakagawa. Malaking potential nito. Hindi pa nagbo-bull market. Ayan. Tapos tingnan mo muna. Syempre pag bumili ka, tingnan mo yung mga use case at gamit ng mga binili mong token. Hindi basta-basta bumibili ka guys Pera mo yan. Tandaan mo, pera mo yan. Hindi ang pera ng katabi mo. Pera mo yan, men. So, mahirap. Wala pang wheels na bumibili. Okay. Wala pang wheels na bumibili sa kanya, men. Sabihin wala pang bumibili ng mga laki potential nito. Pero tingnan natin use case muna ni Artifact. Ano ba siya? Gaming category pala siya, men. Ayan siya yung category niya, gaming. So makikita mo yan sa website niya. So ito, mga pinagsasabi ko, malaking tulong sa iyo to. Lalo na siguro kung may isang taon ka na nag-crypto, nag-aaral, tapos di mo alam itong mga to. Malaking tulong sa iyo yan. Ito, na-audited pa siya ng Certic. Okay yan. Pero syempre, ang dami kasing kompetensya ngayon ng mga NFT games. Ang NFT games na pinakahari ngayon, Ron. Siya yung gaming chain na hari. Ang dami.
Siyempre, nasa kanya si AXS, nasa kanya si Axie Infinity nga, yung iba pang mga game like Pixel, etc. Kaya, napakalaki ng potential ni Ron, guys. Kaya, namimili tayo ng Ron ngayon. So, wala pa naman bull market, wala pang halving, ilang araw pang Bitcoin halving. Makikita mo rin dito kung ilang araw na lang. Ayan, 38 days na lang, Bitcoin halving na, mga insan. Ayan na. Ayan, makikita mo na halving. Ayan, countdown, 38 days to go. April 19. Paiba-iba, no? Sa iba, 17. Okay, sa alright. Ayan na nga. Ito yon sinasabi ko sa inyo, mga men. Okay? At least ito nandito na sa CryptoRank. Sabi ko sa inyo, mekos-mekos nyo lang dito. May mga matututunan kayo dyan. Okay, tignan mo ha. Siyempre bullish. Okay, tingnan natin ha. Ito yung mga halving ng mga... Ito 2021. Every 4 years kasi ang halving. Iba-iba no? November 20, 2012. July 9, 2016. May 2020. April 2024. Susunod 2028. Okay, ang galing no? Pinapakita na nito. Ito, malaking tulong to. Screenshot nyo na to or pasukin nyo itong website na to. Ito, nandito pa lang kasi tayo. So, parang ito yung prediction niya. After halving, aangat on, tapos babagsak. Tapos aangat na. Aabot si Bitcoin ng, sabi dito, nasa $150,000. More or less. Less 24 siguro. 150. So, sabi mo na lang $140,000. 1,000 times 56 pesos. Prediction nila ito ha. Aabot sa 7.8 million si Bitcoin. So, kung naglagay ka, doble na. Pero syempre, risk mo yan, guys, ha? Diyos ko, dong. Pera mo yan, dong. Hirap. Ito lang naman. Tingnan mo, ha? Ito, halving. Pakatas ng halving, maangat siya. So, hindi ito paano ba ito paliitin? Hindi ko... Basta pagkaangat, mga 2016 yan, tapos 2017. Ito, 2018 na to. Ayan. 2020, 2021 umangat. Okay. So, after a year, umaangat siya, guys. Ito, 2012. Dito nga tayo. So, medyo... Ayoko kasi mag-open ng ibang guys. Baka mag-i-edit pa ako para tanggalin. Baka may ma-open akong hindi para sa lahat. Siya din takot si Mr. KGB Crypto. Siyempre, hindi lahat ng nanonood sa atin matitino. Or walang alam sa cybersecurity, di ba? Siyempre, may mga malulupit dyan. Ayan, tingnan natin 2016. Pagkat 2017, 2020. 2020. After halving, boom. 2021, di ba? Ngayon 2024, after halving, boom. Ganun lang siya. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, bahala na kayo tumingin. So, ito yung prediction niya, tas 2028. Okay, babagsak pala. Sabi dito, aangat daw hanggang 2026. Grabe naman to. At 2025 yan. Mga November yan, 2025. Pagka 2026, kunyari bearish nga. Check natin. Ayun. Dito, 2027. Dito, pahinga ka na niya mga panahon na yan. Hintay mo ulit yan. Ganun lang. So, time to buy ngayon kasi halving. Tapos pa after nung all-time high, tumodo, mga 150, hindi, pahinga na muna. Punta ka sa mga traditional businesses. Okay. 13 minutes na tayo nagkukwentuhan na naman, mga insan. Okay. Okay, yun lang. Wala na. Search ulit natin. So, ayan. Dito marami kang matutunan sa CryptoRank. At pati mga unlock token, nandito na rin. So, dito naman, sa mga nagtitrade ng future, pag na-unlock na kasi yung token, ibig sabihin, dumadami yung supply. Pag dumami yung supply, ano mangyayari? Bababa, tataas. Malamang bababa pag dumami yung supply. So, ayan, mga ma-unlock na token. Actually, meron pa isa yung unlock token talaga. Ito yun. Dito, makikita mo rin dito, all categories na to. Ayan. Kagaya nito. Isang araw na lang. Ito, one day na lang magkakaroon si APT. Yan, mga sikat na mga token to sa Flow. Ma-unlock yung iba nila mga token kaya malamang babagsak sila kaunti. Tapos syempre pag bumagsak, short ka lang o sell. Okay, saan na pa tayo? Basa na tayo ng komento, guys. Medyo mahaba to. Marami. Shoutout muna sa ating 562 subscribers. Share nyo ng channel natin para dumami tayo at magkaroon tayo ng maraming followers. Okay, basta-basta. May ano pa sa opisina. Okay, box.
Box Server 3693. And si boss, sa mga chismoso at chismoso, marami yan dito sa amin. Iba trip nila. Okay, ito sa may mga binanggit kasi ako diyan na instead na makapagchismisan ka, 'di ba? Aralin mo lang yung mga gusto mong goal mo sa buhay mo na connected doon. Kasi kung hindi connected sa buhay mo, sayang lang oras mo. Marami kasing problema, guys, na hindi talaga natin kayang makontrol. Ang mali kasi sa mga kapwa natin Pilipino, problema na may kapitbahay, problema ng bansa, problema ng mga kung ano man, hindi naman natin kayang solusyonan. Tanungin mo sa sarili mo, pinoproblema mo yun, di ba? Kaya mo bang solusyonan yun o hindi? Pag hindi mo kayang solusyonan, huwag mo nang problemahin. Ang problemahin mo, yung kaya mong solusyonan. Problemahin mo yung pagkakakitaan mo, madagdagan yung income mo, makatulong ka sa pamilya mo. Huwag mo problemahin yung kailan tataas ang sahod. Yan, nakakaisip mo ng problemahin yun, ganap ka na mag-ibang bagay na pagkakakitaan na lalaki yung income mo. Sabi nga nila, hindi solusyon ang pagtitipid. Ang solusyon, palakihin mo yung income mo. Palakihin mo yung income mo. Tayo mga bata dati, grabe mga pangarap natin, di ba? Nangarap tayo lumaki yung magkaroon ng magandang buhay. Palang araw, mga bahay, sasakyan. Pero na-realize mo na nagtatrabaho ka na ang hirap pala. So, lumiit. Instead yung pangarap mo malaki, lumiit na ng lumiit kasi na-realize mo na ang hirap niya palang ma-achieve. Ang hirap niya palang abutin. Bakit? Kasi ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman connected sa goal mo. Malamang, yung effort mo kasi maliit lang yung effort mo about doon sa business na gusto mo. Kasi karamihan naman ng gustong masenso business talaga eh. Wala sa employment. So, yung employment, inaano ko lang yun eh. Parang tinitingnan ko lang yun na vehicle lang siya para papunta sa business. Ganun lagi. So, hindi tayo against sa employment pero huwag kang magbababa dyan. Huwag kang papayag na diyan katatanda. Aralin mo yung business na gusto mo. Business talaga, guys. Okay, mapa-traditional man yan, dito sa crypto, isa din to sa mga businesses, pero very risky kasi to. High risk po ito. Okay? Lods. SOD 8756, 41,250 access equals 8. Okay, boss, yan. Yan need AXS para maka-farm ng 1 AXS a day. Boss, okay. Boss, isa kang inspiration sa aming mga newbie sa crypto. Salamat sa iyo, sir. Shoutout po sa inyo. SOD8756, shoutout sa iyo, sir. Shoutout din sa iyo, Box Saber. Okay, Andrew Saint 1046. Salamat, Lord, sa mga tips and advice. It's a big help para sa ma-achieve goals sa buhay. Worth sharing talaga. Shoutout sa iyo, sir. BTC Gauti, sir, present again. Nakita ulit kita. Present Gauti, BTC Gauti from UAE, United Arab Emirates. Okay, Mr. Incognito. Yes, sir. Take the risk or lose the chance. Ganda ng sinabi ni Sir Incognito. Tama naman. Okay. Yung iba kasi takot mag-risk. Alam niyo guys, sa businesses, may risk talaga. May risk. Hindi mo lang napapansin kahit nga ikaw magbiyahe ka lang, di ba? Magbiyahe ka papunta sa pupuntahan mo. Sumakay ka kunyari ng jeep. Lahat ng buhay mo, kumbaga, nakadepende sa driver. Kumbaga, doon mo pinagkatiwala. So, risk. Kumbaga, lahat naman kahit lumabas ka, may risk na or kahit saan. Yun nga lang, yung iba kasi tinitingnan na risk pera. Hindi nang naman sa pera. Marami mga bagay. So, ang ano ko lang dyan, habang bata ka, habang buhay ka, pag may opportunity, sumubok ka, mag-try ka, mag-take ka ng risk. Kasi bakit? Mag-failure ka man, bata ka pa, guys. Mag-failure ka man, bata ka pa. Kailan ka magta-try pag matanda ka na. The more na tumatanda ang tao, the more na na siya sa risk. Kumbaga, hindi na siya, ayaw niya nang magkamali ulit. Kasi, ang problema, hindi ka man lang nag-try nung bata ka. Nag-try ka matanda na, kukontrahin na ng isip mo yun Ayaw mo na mag-take ng risk kasi parang ang tanda mo na wala nang opportunity pag umalis ka pa dyan sa employment na yan. 'Di ba? So, hindi mo na mamalayan, tumatanda ka na dyan. Kaya kung regular ka man sa trabaho ngayon, tas bata ka pa, mag-try ka mag-business, aralin mo yung mga free time mo. Huwag kang papayag na habang buhay ka nandyan, guys. Okay? Ganon din sa mga nag-a-abroad. Mali kasi sa mga nag-a-abroad, nakukonsinti natin mga kapwa natin kamag-anak na umaasa sa atin. Hindi natin sila natuturuan maging independent. Hindi natin sila natuturuan natin sila maging tamad. So, ang sikreto lang doon, kung kumikita kang 100% kunyari, 30% padala, 70% sa'yo, pang expenses yung iba. Tapos ipunin mo yun personal. Hindi mo kasi alam Hindi mo alam magkakasakit ka ba dyan. Hindi mo alam kung ano. Tapos wala kang savings, guys.
tapos yung iniwan mo dun para sa pamilya mo. Ayun, pwede rin. Unti-unti, pag mag-goal ka sa buhay mo, guys, mag-goal ka. Number 1, asset. So, tinuturuan kasi natin yung pamilya natin mga liabilities. Asset, dapat. Kunyari, nag-abroad ka, maglaan ka ng percentage para sa bibilhin yung lupa. Lupa, asset, ang bilhin mo, asset. Pero syempre, pag bibili ka naman ng lupa, make sure lang magkonsulta ka sa abogado. Magkano lang abogado? Ipa-check nyo lahat ng documents. Marami kasing Pilipino ganon, OFW, panay bili ng lupa. Tapos pagdating sa may problema pala. Mag-ano ka, hanap ka ng abogado. So, yung law firm ko kasi dyan ang expert sa mga pero syempre ayoko naman i-recommend yun. Ayoko. May tracing kasi yun. Yun lang na ma-advise ko. Ganun yung gawin nyo. Consult kayo sa abogado para ma-check lahat yan. Yung mga lawyer naman, may mga, lalo na pag ang expertise ng lawyer is mga real estate at mga ayun nga, yung mga asset na ganyan. So, alam nila yan. Pati yung mga pasikot-sikot. Pati mga tao sila naglalakad papunta dyan. Okay. Sir, anong insight nyo sa mga business courses? Madami kasi sa online. Need ba, sir, maka-register sa mga ahensya sa bansa pag gumawa ng mga courses? Ganyan kasi piniplex nila now. Yung kita nila result tapos sabay benta ng courses. Actually, hayaan na natin sila. Actually, bahala sila kung re-register nila yan. Problema nila yan. Pero, ang masasabi ko lang dyan, okay naman yung mga courses na yan, guys. Sasasayin nyo naman yan kung iti-take nyo. Tandaan nyo, ang pag-asenso, nasa utak, nasa mindset. So, kung hindi mo pinapalawak ang mindsetting mo, hindi mo dinadagdagan yung idea mo, hindi mo dinadagdagan. Kadalasan naman sa mga, kumbaga tayo nga nag-aral Nag-aral tayo 16 years, 14 to 16 years. O higit pa nga yung iba. Tapos, ang dulo lang nun, 10,000, 20,000 a month na sahod. Diba? So, sa mga courses na yan, ang matututunan mo naman dyan, para ka mag-business. Marami kang matututunan kasi dyan. Sa networking nga ang isa ko sa mare-recommend kung hindi ka kung sa kapital. Ang kagandahan kasi sa networking, tuturuan ka magnegosyo, guys. Pansinin mo yung mga influencer na malulupit ngayon na nagsasabi dyan sa YouTube. Karamihan dyan nag-networking dati. O ako, nag-networking din naman ako. Kaya, kumbaga, iba yung matututunan mo dun. So, matututunan mo dun, hindi naman daang milyon ang pinasok mo sa pagbe-business sa networking. Actually, siya yung business na may pinakamaliit na kapital. Pero syempre nga, nabababoy lang yung networking kasi may mga networking company na investment type. Naglalabas ka lang ng pera, walang gagawin. So, gano'n naman. Pag nasira ang isang industriya, damay lahat. Gano'n din sa Forex. Pag merong mga pataya-taya, mga cheque-cheque, kunyari magpakilala na magaling na trader. Diba? Kung ikaw naman ay wala kang alam, naglagay ka lang ng pera mo dahil may kaibigan ka, nag-recommend sa'yo. O, taya ka dito mare, kasi may check-in na ako sa Forex, magaling na trader to, nag-invest lang ako, 20% a month, kumita. Na-reject, na-call margin, nasunog yung account, patay na. Ikaw ngayon na walang alam sa Forex, ika-categorize mo na, Forex scam yan. O, diba? Ganon din sa crypto. Sa crypto din, maraming nagtatayo na mga magawang token, tapos investment, tapos pag bumagsak, or dinamp, or nag-rug pull, ni-rug pull na may-ari, dinamp ng may-ari lahat. Ikaw naman ngayon na wala ka rin alam sa Forex, sa crypto, kinakategorize mo na lahat ng crypto scam. So, okay, mabalik tayo sa tanong mo, sir. Ang masasabi ko lang yan, okay naman yung online courses, palakihin mo kung ano yung psychological wallet mo, palakihin mo yung income mo, gano'n naman, palakihin mo. About businesses kasi yan So, isa yan sa matututunan mo, okay? Bahala lang sila kung gusto nila i-take, wala akong masabi sa kanila. Yan naman, bago sila yung mga courses na yan. Bago naman sila naggawa yan, may mga result yan. Okay, Camelia Medmark. Present everyday learning habang tumatae. Salamat sa advice mo sa kapwa mo Pilipino. Deserve mo ang gains mo. Salamat, Sir Camelia Widmark. Okay? Master Ping. Paano din po kayo nag-start sa business? Nag-start ako nag-business. Nagkataon lang siguro na kasi computer engineer ako. Nagkataon lang na online business ang isa sa mga napasukan ko. Bumibili ako ng iba-ibang sa ibang bansa, tapos binibenta ko. Dati sulit pa, sulit.com, ayos dito. Ayan, tapos mga online businesses na mga taya-taya, mga HYIP pa nga dati, mga Solid Trust Pay, Alert Pay, etc. Tapos sumali ako sa mga networking, naging top ako kasi ang in-apply ko sa network marketing, attraction marketing. Ano yon? Instead ikaw kumuha ng mga tao, dadalhin mo sa opisina, iupo mo sa harap, papalakpak. Hindi naman sasali, uutangan ka pa.
Ang ginawa ko, attraction marketing. So, instead na ako yung maghanap, ako yung hinahanap ng tao para mag-join sila. So, by the way, hindi ko naman mai-discuss sa inyo isa-isa yon. Pero doon ako nag-start. Online business, multi-level marketing, tapos ngayon mga traditional business. Ayan yung build and sell, IT company, law firm, franchise din, may mga franchise tayo. Tsaka, yun nga, direct selling. At iba-iba pang business. Ito, crypto, forex, yan. Pagpa bull market, nakapokus ako sa crypto kahit papaano. Okay, ayan. Ako kasi yung gusto ko talaga mag-business. Sir, kung gusto mo mag-business, wag lang reason. Ito kasi kaso, nahihirapan ako mag-isip at takot din ako. Ito yung dalawang salita. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung tatlong salita kung bakit napipigilan ka sa potential mo. Okay, ulitin natin. Yung mga mayayaman naman, pare-pares lang yan. Binigyan ng Diyos ng oras sa isang araw. 24 hours normal. 24 hours ka, 24 hours din sila. Kumakain sila, kumakain ka din. Tumatay silang mabaho, tumatay ka rin mabaho. Pero bakit malaki kita nila kumpara sa'yo? Kasi napipigilan ka nitong tatlong words na to. Nahihirapan, mag-isip, o dalawa lang, nahihirapan mag-isip at takot. So, ayan. Ulitin natin yung mga pinagsasabi natin kanina. Kung magbi-business ka, habang bata ka, mag-take ka na ng risk. Kahit maliit lang kapital, at least nag-try ka, sumubok ka. Marami naman ngayon online, nasa YouTube na lahat. Paano mag-business ng food cart, paano mag-business ng mga e-com, dropshipping, ang dami. Paano mag-start magluto ng bibingka, kakanin, o yung mga street food, mga chicken na kalye, mga ganun. Di ba si Diwata Paris nga? Mga ganun, idea lang yan guys. Aralin mo lang, computein mo. Pero ang problema kasi sa mga traditional business, malaki agad yung kapital. Kaya nga nare-recommend ko networking eh. Sa networking naman, magkano ba pinaka dyan? Mga 10,000 pataas? 10,000 pababa? Ang iba kasi ginagawa, investment, kaya may million na susunog sa networking. Hindi, ang legit na networking. Kumbaga, bili ka ng package, maliit na account. Tas kahit hindi na doon eh, ang atenan mo yung business training, yung paano ka maging negosyante. Kasi, sige, mag-business ka, traditional, sari-sari store. Yung 10,000 mo, rep lang yun, guys. Wala pang laman yung renovation pa lang yun. Baka isang mga ano lang yun. Tawag dito, mga steel bar lang yun, ipapagawa mo dun sa'yo. Mga screen lang siguro yun. O labor lang yun. Diba? Okay, nisipon ako guys. Wala din kasi talaga akong background sa business. Yun, aral lang sir, aral. Wala namang, hanap ka ng mga taong nagdinegosyo. Tanong-tanong ka lang. Pag free time ka. Employee mindset po talaga kasi ako. Tinuro sa amin sa pamilya. Pero sa kanila, ko din natutunan na mag-save talaga at mag-live below the means. Goal ko din kasi talaga magka-business, especially sa food. Kaya ang sarap makinig sa content nyo, sir. Walang palabok-palabok, direct to the point at raw content na hindi ka papaasahin or bibigyan ka ng malupit na idea for the views lang. Kumbaga sa pagkain, walang artificial flavoring. Solid na luto at technique lang talaga ang puhunan. More power. Ganda ng sinabi ni Master Ping. Grabe. Shout out sa'yo, sir. So, ayun sir, mag-try ka lang mag-business. Pag, kunyari, may 24 hours ka, diba? 16 hours ka 8 hours ka matutulog, may 16 hours ka pa, magtatrabaho ka 8 hours, so 8 oras na lang tira sa buhay mo. Yung 8 oras na yun, i-try mo sa business, sir. Ulitin natin, lista mo muna yung goal mo. Ano bang gusto mong goal? Kunyari, about food business. Yun na yung goal mo, sir. Food business. Lista mo yan, food business. Sa baba, category niyan, marami yan. Franchise business, depende sa lugar. Check mo muna yung lugar na area na gusto mong pag-businessan. Check mo yung mga edad doon. Kunyari, napili mo tong coffee shop business. Ang tanong, yung coffee flavor mo ba, anong mga edad ang magiging market nun? So, kung anong marami doon sa lugar nyo na edad, yun ang saktong market mo. Okay? Kunyari, nagbebenta ka naman ng mga coffee. Yung coffee mo, napakamahal, hindi pasok sa budget. Kaya uso din yung Big Brew, yung 39ers ba yun? Or yung 29 ba yun? Kasi ang sakop nila, yung age bracket ng mga tao dun sa kanila, mas marami yung mga millennials or bata pa yung edad. So, check mo din kung ano yung produkto mo na fit dun sa mga edad
na marami sa inyo. Hindi kasi lahat ng businesses applicable sa lahat ng edad. Okay? So yung iba, may mga businesses, ang target naman nila mga baby. Yung ibang business naman, target nila mga matatanda. So yun muna, anong business yan? Food. O kung food business, yung mga food business na ba yan, anong mga sakop na edad para dyan. Okay? Nalista mo na. Tapos i-search mo lang sa YouTube about mga food business na gusto mo. Doon mo ilalaan yung 8 oras ng buhay mo araw-araw. Sure ako, after 30 days, siguro babalik ka dito. Marami ka na matututunan yan. Ilista mo, sir. Number 1, naglilista. Okay? Mr. Franco, das V6PM. Ano pong advice nyo pag-protect ng PC, baka ma-virus makuha ang seed phrase? Number 1, huwag ka magda-download ng kahit ano. Huwag ka magda-download ng kahit ano. Hindi ka naman ma-hack niyan eh. Ma-hack ka lang pag nagda-download ka, napunta ka sa mga phishing site, i-check mo yung URL. Pag nakapag-download ka na, yari ka na. Pati yung mga sa cellphone, nagsisend ng mga link, huwag mo i-click yun guys ha. O kahit ikaw, kaya kita i-hack ngayon. Send mo lang sa akin email mo, ma-hack na kita. Mga picture-picture lang, huwag kayong mag-click ng mga picture-picture ha. O download, nako po. Basta ganon. May mga natalakay na tayo niyan about sa cybersecurity. Andyan, may mga video tayo dyan. Di ko alam kung ang pang ilang number. Basta, nandyan, basta. Panoorin nyo lang. Paglaanan nyo ng oras yung mga pinagsasabi ko dito. Minsan may matututunan kayo. Master Ping, Boss, Idol Present. Paano kayo, sir, nag-start sa Forex stocks? Sa Forex, nag-start ako 2016. May namit akong kaibigan na dati kong downline sa networking. Kumikita sa Forex. Ayun. Ang encourage naman ako ng Forex, inaral ko 2016. Good luck pagka 2017, call margin yung account ko. Nasa 10 million pesos. Ang hirap pa nun kasi magpupondo ka sa Forex, pupunta ka pa sa mga bangko para i-increase yung online purchase mo. Online purchase ko kasi 50,000 lang ang limit. Kailangan mo ipa-increase at least 500 para pag bumaba yung account mo sa Forex, mapupondohan mo agad-agad para hindi mo call margin, madagdagan mo yung pondo. So, kaya alam ko yan. Kaya naawa lang ako sa iba na na-scam sa Forex kasi nga napupunta sila doon sa mga taong nagpapakilala na magaling daw mag-trade. Ang problema lang doon, malaking tanong kasi yun guys, ulit-ulitin ko lang sinasabi ito. Pag may nakilala ka na tao nagsabi, magaling na trader, nagpapa-attach ng robot, nagpapa-invest, magduda ka na doon. Bakit? Kasi kung malupit at magaling yung robot nila, bakit sila hindi nila kayang puhunanan yun? Mag-i-encourage pa sila ng ibang tao? Pangalawa naman, nagpapakilala magaling na trader sa Forex, bakit nagpapa-invest? Kung magaling ka, bakit ka nagpapa-invest? Kung magaling ka, dapat kumikita ka. Bakit ka pa maghihikayat ng ibang tao para mag-invest sa'yo? Diba? Kaya nakakaawa lang. Marami pa rin hanggang ngayon ng ganyan guys. So kawawa naman yung mga kapwa natin Pilipino. At least share yung channel natin guys. Kasi bakit? May 1, 2 pamilya lang tayo na mapagsabihan na gano'n. Hindi tumuloy. So nasave natin yung buhay nila. Bakit? Yung buhay nila na yun, pinag-ipunan nila. Daang libo. Pinag-ipunan nila matagal. Tapos ininvest sa mga ganon. Napigilan natin. Kahit pa paano may narinig sila dito na may natutunan. Diba? Simpleng bagay lang yun pero malaking impact niyan. Okay, Master Ping. Shoutout ulit sa'yo. Carlos Padrid, 9075. Boss, present. Grabe. To the moon. Gaming token. Paldo. Salamat, sir. Saitama. Recap 61623. Grabe, laki. Sa'yo ako natuto mag-stick. Shoutout sa'yo, sir. K-pop billionaire. Ganda talaga ng username po. Yung ETH mining nyo dati sa Pilipinas, di ba magastos sa kuryente? Umabot po ako ng halos 3 million pesos sa kuryente per month. So, iba-ibang lokasyon yun. Sa warehouse ko na lang, 1 million halos. Nagpatayo pa ako ng isang yung poste ng Meralco, yung transformer. Yung may malaking, dalawa yun yung may malaking battery. Battery ba tawag doon? Transformer. Yun, ganun. Kasi sobrang laki ng load. Okay, Serbia Restelo, present, sir. Ayan, One Piece Highlights 999. Sir, ilan po kadalasan leverage mo sa trade sa Forex? 1 by 500 ako dati, pero ngayon 1 by 100 lang para medyo yung risk low risk ba. Sir, check. Sir, pa-check naman ng Paal. Pasensya na. Check natin nga itong Paal na to. Paal, ano ba yon? Token ba to, sir? Check natin pa rin. Bigyan natin ng si One Piece. Paal. Yan. Pag search mo yan, check mo lang yung token, tapos kunin mo yung contract address, yan, Ethereum siya, tapos punta ka sa DEX tool, paste mo dito, ayan, check mo lang, ito E16, so ito yun,
Ayan, naka-audit 4. Medyo risky to. Mahirap to, sir. 4%. Basta may mga ganon, hindi 0%, allergic ako dyan. Tapos namomodify pa siya, sir. Wag ka dito bumili. Namomodify yung tax. So, pwede nilang pataasin yan. Pag tumaas yan, at least nag 100, hindi ka na pwede makapag-withdraw. Ganon siya. Puro lang pakabig to. Mahirap to. O, siguro, may nakikita kayo na maangat, pero I don't know, nakaano kasi siya eh. Namomodify siya. Hindi ako susugal dyan, sir, kung ako. Sayang pera. Okay, so alright. Basta tayo. Next. Present, Sir One Piece. Okay, Sir Neil. Ayan, Pixel is pumping, no? Grabe, no? 40 plus si Pixel. Okay, present. Okay, so alright. Spark Life. Richard Lumalang 3793. Shoutout sa'yo. Lods, saan ka ba nag-stake? Ha? Ito bago lang siguro to si Sir. Nandiyan tayo sa Ron and Chain. Dito tayo nag-stake. Mamaya babasahin ko ulit yan sa Ron video. May record natin. Boss, kung sakali nag-TP ka sa EXS at RON, nag-buyback ka rin ba ulit pag bear market na ulit? Yes. Katulad ng mga dog. Okay. Yeah. Pinasok mo ulit. Bumagsak. Exit strategy knowledge talaga, boss. Gusto ko matutunan. Nung una bull market ko kasi mindset ko. Hindi na pabagsak. Tapos yun, nag-experiment yung unang bear market ko. Nung time na yon wala akong maayos na exit strategy na naging greedy lang kaya ngayon mas maganda kung may maayos na strategy na. Ayun. Ito sir, makakatulong yon yung kaninang pinakita natin. Ito. Kadalasan naman kasi nakatuto kay Bitcoin. So, kumbaga, ayan, makikita mo na dyan. Ito yung mga halving time. Halving, boom. Halving umangat. Ito umangat yan, medyo maano lang tingnan. So bull market, halving tumaas. So kadalasan isang taon ito 2017 yan eh. Magto 2018. Ito naman 2021, magto 2022. So kung titingnan mo, a year bago mag-halving, umaangat. A year after pala. Halving, isang taon nakalipas, umangat. Halving, isang taon nakalipas, umangat. Halving, isang taon nakalipas, umangat. Ngayon, ito pala wala pa, 2024 pa lang. So dito tayo ngayon sa halving. So possible aangat din siya 2025. So ayun yung mga exit point natin 2025. So kaya dapat nakantabay ka sa news or sa mga nangyayari. Affected kasi yan minsan eh. So ayun lang. Basta mali lang kasi natin dito tayo nakabili tapos akala natin todo pa biglang bumaba na ganun. So ito malaking tulong to yung halving chart na yan. Okay, next. Dami kong, ilan po, 37 minutes na. Dami ko pa babasahin. Present, Sir Jerome Torres, Richard Lumalang. Tama, Lods. Kailangan mag-take ng risk para umasenso at dapat aralin muna. Yes, tama, Sir. Galing. John Philip. Morning, Lods. Kape-kape. Sarap magkape. And, Lods. Salamat, Lods. Pixelatron. Okay. Shoutout sa'yo, Sir Rafael, Leo, Ralpha. Rafael, ang hirap basahin, sir. Dugtong-dugtong. Grabe yung learning namin sa'yo, sir. Salamat sa pag-share ng mga strategy, knowledge, at mga tools na mga ginagamit mo. Yes, salamat po sa inyo sa pakikinig. Katana ka ba nag-stake? Ito bago lang siguro to si sir. Hindi na tayo nag-stake sa Katana, sa AXS na lang, tsaka sa RON staking. Okay. Paano malaman bot loads? Para malaman mong bots doon, makikita mo na doon. Kunyari, nag-paste ka dito sa Dex tool. Ito yung pinaste mo na contract. Baba mo lang. Ayan, makikita mo na dyan. May mga bots kasi dyan eh. Ano? Ito bots. So, itong contract na to bots. Okay? So, depende. Depende naman sa mga may-ari ng token yan. Kunyari, ito. Tanggalin natin mga whales lang muna. Tsaka yan. Ayan. Pag tingin mo dyan, hindi lahat nag-bots ito. Ito bots ito. Depende kasi may mga token talaga na makikita. Akala mo sumipa talaga yung ano niya. Sumipa yung price niya. Yung pala bot ang ginawa. So pag nagtataas kasi buy sell, umangat yung presyo niyan. Ikaw naman ngayon, napupumo ka, bili ka ng bili sa taas. Ayan. Bam! Pag dump, iyak. Okay. Instinct. Sir Instinct, present. Yan. Lods. Ito, Aaron Mongaya. Good day, sir. Aware ka na sa APR. So, okay na. Hindi ko pa nga na-check yan eh.
Sorry hindi ko pa na-check hanggang ngayon yan. March 15 nasa ron siya. Yun, pag kakaintindi ko. Shoutout pa rin. Meron ka pang natirang excess sir na dati pa noon nasa all-time high pa. Noon umabot ng 8K hanggang ngayon sa staking mo. Hindi, wala. Kasi nilipat ko yun sa iba-iba kung ano eh. Ang mga SLP, sa SLP naman yun. SLP, kinonvert natin. Okay, Raf. Hirap basahin. Paano mo sir malalaman kung legit ang isang meme token? Okay, yun na nga. I-copy mo lang yung link. Kunyari, hanap tayo ha. Bigyan natin ng time to si sir. At least kahit pa paano, yung mga tanungan nyo dito, natatanong na rin yan. Or may mga extra pa kayong tanong na hindi natatanong. Baka marinig nyo sa iba. Okay, at least, kung hindi man sa comment nyo na ilagay, nabigyan kayo ng idea. Ito mga meme token category. Kunyari, sa search natin yan, si Pepe Token. Copy mo lang yung address para nabalaman. Paste mo sa Dex tool. Paste mo lang dito, men. Yan. Pagka paste mo, alamin mo lang yung dulo, 933. So, ito yun, 93. Yan, legit nilang, yan. Okay, tapos, ayan, yung audit. Makikita mo dyan kung legit. Ito yung ating tagatingin ng mga, kung legit ba, yan, 00. So, at least mga alert 1 or 2 lang. Huwag kang bibili ng mga token na maraming alert. Mahirap. Yan. May mga nag-whales din ba dito? Check natin kung may mga buyer din na whales itong si Pepe Token. Check natin. Ayun, may mga bot din na gumagawa. Ito kasi posibleng na to, mga ibang tao na yan. Nagbabuy sell lang talaga sila. Pwede rin developer nila to, mga kasama nila sa developer or hindi. So, ayun. Diyan mo makikita. So, para malaman mo legit, at least isa lang yung audit na problema. Yung parang ito kasi mga tagatingin natin, mga watchdog natin yan eh. Honeypot, yan, token sniper, etc. Okay, at least sasagot natin yung question mo, sir. Next comment, present sir, tama nga. Dami lumipad na token, sir. Pixelatron pa lang almost token. Bala ko na rin maglagay sa iba pa. Inaaral ko pa. Ang galing ni Sir Mon. Sir Mon, aralin mo ha. Huwag basta sunggab lang na sunggab. Good morning, sir. Paano po malalaman pag legit? Nasagot na natin to ha. Okay, first, present. Okay, pam. Hanggang doon lang ating comment, tapos na. So, ayun lang guys. At meron tayong 42 minutes na naman na usapan. 42 minutes ng buhay na ang linaan ni Mr. KGB para matuto kayo, men. Kaya ang gagawin nyo lang, i-share nyo yung channel natin. 562 na tayo. Road to 1,000 na. I-goal natin isang linggo, 1,000. Kaya? Kaya. Sa mga nagko-comment dyan, i-share nyo yung channel natin. For sure kaya yan. Ayaw nyo lang i-share. Share nyo na, mga insan. Share nyo na. Okay? Maraming salamat at thank you and see you tomorrow guys. Bye bye.